Tahimik dito sa umaga. Wala pang ingay ng mga estudyante. Wala pang sigawan ng mga tambay. Tahimik. Parang ako. Unity? Wika ng pagkakaisa? Alam mo kung may bayad ang bawat salitang yan. Baka mayaman na ako sa dami ng beses ko na siyang narinig. Pero ni minsan, hindi ko pa siya naramdaman. Alam mo, ang saya ng buhay ko. Gala dito, kain doon, may kotse, may kondo, may credit card. Sabi nga nila, live your best life. At oo, ginagawa ko yun. Bakit hindi? Di ba? Pero, minsan, sa gitna ng tawanan, may katahimikan. Yung tipong, nasa party ka, pero parang wala ka namang kasama. May kausap ka, pero parang walang nakikinig. Weird, no? Tahimik ng umaga. Parang panalangin. Dito sa waiting shed, parang may mga kwentong naiwan. Parang may mga tinig na hindi ko man narinig. Naramdaman ko. Acts 2 verse 6. Bawat isa'y nakarinig ng kanilang sariling wika. Ang ganda, no? Isang araw, sa gitna ng kaguluhan, biglang nagkaintindihan ng lahat. Hindi dahil pare-pareho sila, kundi dahil may Espiritu Santo, may pagkakaisa. Aling Moni, walang asawa, may 2 anak na umaasa sa ayuda, sa bigay, sa kung anong dumating. Sabi nila, tamad daw yan. Sabi nila, umaasa lang. Pero, hindi nila alam. Pagod na ako. Ito, kamay na sanay sa paglalaba. Sa paglinis ng bahay ng iba. Pero ngayon, wala na. Yung huling amo ko, lumipat na sa kondo. Hindi na raw ako kailangan. Kaya ito ako, umaasa sa bigay ng simbahan. Sa relief ng barangay. Sa awa. Pero, hindi ko naman ginusto to. Sino bang may gustong maging palimos? Sino bang gustong mawalan ng boses? Minsan, iniisip ko, may wika pa ba ako? May tinig pa ba akong maririnig ng iba? Kasi kahit anong sigaw ko sa loob, parang walang nakakarinig. Parang hindi nila naiintindihan ng wika ng isang kagaya kong ina na pagod. Isang babae na iniwan. Isang tao na gustong mabuhay pero hindi alam kung paano. Sabi sa Acts 2 verse 6, bawat isa'y nakarinig ng kanilang sariling wika. Ang ganda nun. Parang himala. Isang araw, lahat ng tao, kahit iba-iba, nagkaintindihan. Kasi may Espiritu Santo. Kasi may pagkakaisa. Pero, paano kung ang wika ko ay katahimikan? Paano kung ang wika ko ay luha? May makakakinig pa kaya? Minsan, may dumarating na kabutihan. Isang batang nag-abot ng tinapay. Isang kapitbahay na nagtanong kung okay lang ako. Maliit lang. Pero, ramdam ko. Parang sinasabi nila na, naririnig ka namin, Aling Moni. At doon ko naisip, baka hindi lang salita ang wika ng pagkakaisa. Baka pakikiramay. Baka pag-upo
sa tabi ng isang kagaya ko kahit hindi kami magkauri. Baka may pag-asa pa. Baka hindi pa huli ang lahat para marinig ang wika ko. At baka kahit papano may tinig din ako na pwedeng marinig ng iba. Tahimik pa rin. Pero iba na ang tahimik ngayon. Hindi na siya kawalan. Tahimik na may pag-asa. Tahimik na may Espiritu Santo. Lando, late 20s, empleyado, may sweldo pero laging kulang. May pamilya pero laging nangangailangan. At nung pinakakailangan namin ng tulong, wala. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang simbahan, walang mabuting tao. Nung nagkasakit ng bunso ko, halos magmakaawa kami. Nag-text, nag-chat, nagpunta pa sa bahay ng pinsan. Alam mo kung anong sagot? Pasensya na bro, tight din kami ngayon. Tight? Pero may bagong motor, may bagong phone. Tight daw. Doon ko na-realize, sa mundong to, kanya-kanya. Survival of the fittest. Kaya ako, nagsikap, nagtrabaho, nag-ipon. Hindi na umasa. Hindi na nagtiwala. Kasi sa huli, ako lang ang asahan ko. Pero ngayong linggo ng wika, may nabasa ako. Acts 2 verse 6. Bawat isa'y nakarinig ng kanilang sariling wika. Parang imposible. Paano mangyayari yun kung lahat ng tao, sarado ang tenga, sarado ang puso? Pero, minsan, may mga eksena na hindi ko inaasahan. Yung janitor sa opisina, nagabot ng kape nung nakita niyang pagod ako. Yung guard, tinawag akong sir, kahit alam kong mas matanda siya. Maliit lang, pero ramdam ko. Baka nga may wika na hindi ko pa naririnig. Baka hindi salita. Baka gawa. Baka kabutihan na hindi ko lang pinapansin. Dahil sanay na ako magduda. Hindi ko na alam kung kaya ko pang magtiwala. Pero gusto kong subukan. Gusto kong makinig. Baka sa pakikinig, marinig ko rin ang wika ng pagkakaisa. Baka sa pakikinig, matuto akong magsalita ng kabutihan. Sir Ramon, lumaki sa layaw. May driver, may yaya, may tutor. Hindi niya naranasan maglakat sa init para pumasok. Hindi niya naranasan maghintay ng ayuda. Kaya siguro, hindi niya rin naranasan makinig. Dito sa waiting shed, iba ang vibe. May kwento ang mga upuan, may luha ang sahig. At ngayong linggo ng wika, may tanong sa isip ko. May wika ba ako na naiintindihan ng iba? O puro saya lang ang alam kong ibahagi? Sabi sa Acts chapter 2 verse 6, bawat isa'y nakarinig ng kanilang sariling wika. Ibig sabihin, kahit iba-iba tayo, may paraan para magkaintindihan. Pero paano kung ang wika ko ay tawa lang? Paano kung hindi ko alam kung paano makiramay? May isang eksena sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Yung driver namin, si Mang Tonyo, namatay ng anak. Hindi ko alam kung anong sasabihin, so nagpadala na lang ako ng bulaklak. Pero nung nakita ko siya, umiiyak. Sabi niya, "Salamat sir, pero sana nakausap ko kayo." Hindi ko alam ang isasagot kasi hindi ko alam ang wika ng lungkot. Ngayon, gusto kong matuto. Gusto kong makinig. Gusto kong maramdaman ang wika ng mga taong hindi ko kauri. Kasi baka doon ko maramdaman ang tunay na saya. Yung hindi lang para sa sarili kundi para sa lahat. Angelina, tahimik, hindi pala sagot, pero palaging nakikinig. Lumaki siya sa bahay na simple lang.
Tricycle driver ang kanyang papa, guro naman ang kanyang mama. Pero puno ng pananampalataya, puno ng pag-asa. Kaya siguro kahit ang mundo ay magulo, naniniwala pa rin siya na may mabubuting tao. Kahit minsan, hindi agad sila nakikita. Minsan, ako ang tagapamagitan. Sa opisina, sa simbahan, sa pamilya. Hindi dahil magaling ako, kundi dahil handa akong makinig. Kasi minsan, ang kailangan lang ng tao ay marinig. Hindi solusyon, hindi sermon, kundi pakikinig. Dito sa waiting shed, nakita ko sila. Si Aling Moni, si Lando, at si Ramon. Iba-iba sila. Iba-iba ng kwento, ng ugali, ng pananaw. Pero pare-pareho silang may tinig. At kung may isang wika na mag-uugnay sa lahat, siguro ito ay wika ng pag-unawa, wika ng kabutihan, wika ng Espiritu Santo. Hindi kailangan pareho tayo para magkaisa. Kailangan lang nating makinig. Kasi minsan, ang wika ng pagkakaisa ay hindi naririnig sa ingay, kundi sa katahimikan. Ako si Angelina, Ako si Mr. Ramon. Ako si Lando. Ako si Aling Moni. tahimik, matiisin, pero buhay ang wika ko. Masayahin, malabiro. Pero ngayon, handa nang makinig. Kasi ang wika ng pagkakaisa, hindi lang saya. Ito ay pakikipagkapwa. At kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan, gusto kong marinig ang wika ng pag-asa. At handa akong makinig sa wika ng iba. At kahit mahina ang tinig ko, bahagi ako ng wika ng pagkakaisa. Init, no? Parang lahat ng bagay. Nakakapagod. Oo nga, pero mas mahirap yung pagod na hindi nakikita ng iba. Uy, drama agad? Baka kailangan lang natin ng kape. Treat ko na. Minsan, hindi kape ang kailangan, kundi makinig. Alam nyo, dati, galit ako sa mundo. Sa mga taong hindi tumulong. Sa mga taong may kaya, pero walang pakialam. Baka isa sa mga yun, ha? Hindi dahil masama, kundi dahil hindi ko alam kung paano makiramay. Ako naman, sanay na sa tulong. Pero minsan, gusto ko lang maramdaman na may nakakaintindi. Hindi awa, pag-unawa. Sabi sa Acts 2 verse 6, bawat isa'y nakarinig ng kanilang sariling wika. Baka ito na yun. Baka ito na yung pagkakataon na marinig natin ang isa't isa. Aling Moni, gusto mo ba ng trabaho? May kilala akong naghahanap ng tagalinis. Hindi relief, ha? Trabaho. Salamat! Hindi ko inaasahan yan. Mr. Ramon, salamat. At ikaw, Angelina, salamat sa paalala. Baka nga, hindi pa huli ang lahat para magtiwala. Hindi kailanman huli ang kabutihan. Basta handa tayong makinig. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng ugali, pananaw at estado ng buhay, may iisang wika na mag-uugnay sa lahat. Hindi ito Ingles, Filipino o dialect. Ito ay wika ng kabutihan, wika ng pag-unawa, wika ng pagkakaisa.